Magandang umaga mga idol. Tara, may pupuntahan tayo. Okay? So, tanghaling tapat, may pupuntahan tayo. Ngayong araw na to ay meron tayong gagawin. So, magkakabit ng railings. No? So, ito ay isang project na gagawin natin. So, ang inverter na ilalagay dito ay 3 kilowatt. No? So, bali, 4 ang panel. Na yun muna yung napagkasunduan, saka na lang dadagdagan. So ayan, lapitan natin yung railings. Ayan pa lang, pinawa pa lang. So lapitan natin. So nandito tayo sa bubong. Ito, papakita ko sa inyo, sa mga hindi pa naman nakakaalam kung paano to kinakabit. Pasensya na maingay, may nagbibideo ako sa kapitbahay. So ito yung pinakabutas, diba? Tapos ito yung parang, kita nyo yan, ilulusot nyo ng ganyan lang yan. Ganyan. Gaganan nyo lang yan. Kakawit nyo lang. Tapos pag ginikpitan na yan, yun na yun. Nakaganyan yan yung railings So yung nakalapat sa bubong, di ba? Gaganon na yan, tapos hihigpitan. Pag nahigpitan yan, hindi na yung matatanggal. Ganun lang. Di ba? Basta humigpit yan, hindi na yung matatanggal. Yan, gaganon nyo lang. So tawag dito L-pot. Tapos pag nahigpit yan, hindi na yung matatanggal. Okay, ganun siya. So, yan, kinakapitan natin. So sa pagkakabit, tatanggalin nyo lang yung tornilyo ng bubong ninyo. Pumili kayo kung saan siya papasok o kaya pako, no? Yan, ganyan. So ang gagawin ninyo, susunod ay yan, tatanggalin nyo muna to. Yan. Tanggalin nyo muna. Ako dito. So ilalagay niyo yung rubber sa ilalim. Kailangan kasi may rubber para hindi tumulo. Yan yung magsisilbing yan din yung lalapat kasi dun sa pinaka roof nyo. So parang ganyan, okay? Yan ang gagawin nyo. So kung magkakabit kayo, so kailangan yung bumili ng ganitong L-pot. Bukod dun sa sa railings na to, kailangan nyo ng mga ganito. Yan. Tapos ito, yan, kailangan may ganyan kayo. Ito yung mismong screw para sa bubong. Okay? That's yan Saka ito. Mid clamp, kailangan nyo yan. Ito pa. End clamp. Makikita nyo kung saan natin gagamitin ito mamaya. Pagdating dito, tapos pala dyan, doon naman, sa bandang dulo. Yan. Kahit saan nyo na may tapat yan, basta hindi lalampas dito yung papasok to. Kahit saan tornilyo dyan. O pamakuan. Yan. Tatanggalin nyo yung tornilyo o kung pakuman yan. At doon nyo ibabaon yung, doon nyo lalagay yung itong L-pot. Doon nyo lalagay yung ganyan. Ayun, kagaya ng ginagawa niya. Sa ilalim noon, mayroong ganitong goma. Ayan. Tapos nilalagyan pa niya ng epoxy. Nilalagyan namin ng epoxy. O Vulcasil, no? Vulcasil o sealant. Ayan. Kaya kita niyo yung ginagawa. Tapos ito ilalapat doon. So, partner yan. Ayan, partner yan. So, bali dito. Ayan, ganyan yan. Para pag nilapat sa bubong, ganyan siya. Ayan. Ganun lang, gagawin nyo ha. Ayan ayan. Sa tornilyo, pwedeng kung tornilyo na rin pala yung sa inyo, yan, kagaya nun sa bubong na to, ay tornilyo na din. Pwedeng yun na rin ang gamitin nyo, o kaya, itong ganito, bumili kayo na mas mahaba. Mas mahaba kasi ito kaysa dun sa ginamit. Pero yun ang ginamit namin doon. Kung hihigpit na maganda, hindi namin papalitan. Dito kasi kinailangan palitan ng tornilyo nito. Medyo malog na kasi. Kaya ginamit na pinili. Okay. So doon mukhang umubra naman yung tornilyo. So yan, okay na. Higpitan na lang mabuti.
Kailangan higpitan lang ng mabuti. Yan. Saka ngayon, isasabit nyo na. Sabi, pasok nyo muna yung tornilyo dito. And then, ipasok nyo yun yung parang hook niya. Tapos is, kakawit nyo. Kakawit nyo. Pasok na, diba? Papasok nyo lang. And then, higpitan nyo. Allen po ang paghigpit dyan. Kung wala kayong allen, lais ang gagamitin nyo, medyo mahirap na lang. Dapat may allen wrench kayo. O, ganun. Ganun din sa kabila. Ganun lang kadali po. Madali lang talaga magkabit. Basta ang importante, may bubong ng bahay nyo. Kasi ito, tornilyo na eh. Kung pa ako, bubunutin nyo, siyempre, bibili kayo ng tornilyo pinakita ko sa inyo. Pwede rin nyo ipasok na doon. Nahihirapan kayo. Kung saan kayo nadadali ang paraan, no? Pero yan, kahit ikalawit nyo lang yan, pwede yan. So, nakakalawit nyo lang yan. Diyan, yan. Yan, okay. Sige, ipitan nyo na ba? Ano nga ba? So yan, pag naipasok nyo na, ipitan nyo na yun. Yan, right. Konti pa dyan. Tulak nyo lang. Konti pa dyan. Hindi balansi. Teka. Yan, ako lang dyan. Luwagan mo. Okay, tulak. Okay. Ano dyan? Okay na. Teka. Level na yun? Pinantay mo na lang na gano'n. Yan, okay na. So, ganun lang kadali. Uulitin nyo lang yan. Sa kabila naman. So, yan, nakabit na natin yung pangalawa. Yan. At nakabit na rin dyan yung pang-apat. Ayan, yung apat. Ayan, o. So, yan, natapos na natin. So, lalatag na natin yung panel. Nakita natin yung tatlo. Isa na lang, iakyat pa yung isa. So, ang sineseta po kasi natin dito, 3 kilowatt. Apat pa lang po yung panel. So, pang-apat yung iakyat. So, dyan, tatanggalin natin yung cable tie. Mapapansin nyo, naka-cable tie yung ating mga cable. Ayan, o. Tapos yung huli na panel, inakyat ko na din. At ikakabit na namin ngayon yung mga cable. Positive connect to negative. Kasi series ang gagawin po natin, ha. Yung positive ng isang panel ay kukonekta mo sa negative ng isang panel o kabilang panel, ha. Ganun siya. Ang tawag dito ay MC4, yung pinaka-connector niya. So, ganun lang ang gagawin nyo. Lahat yun, ha. Pagkukonektahin nyo. Negative nung isang panel sa positive ng kabilang panel. Yung susunod na panel yon. Ganun din yung isa. So, ganun yun. Pagkatapos natin inilapat na dyan,
Yan nga. Itong huli na, ang ano natin, kakabit na natin. Ayan, so dyan kinakabit ko na rin yung cable. Ayun na uli. Positive sa negative. No? Yan, kinabit ko na, pinagdugtong ko na. So, kailangan pagdugtungin mo na mabuti. Madali lang malaman ang positive at negative. Ang positive ay ito, yung may dulo. At ang negative ay ito. So, ganun lang po yun, matik po yun. So, sinasalansa na po natin na maayos dyan, ano, para mamaya kapag fix na po natin yung panel sa railings ay madali na. So, magsisimula na tayong ilagay yung yung mid clamp para pagdikitin yung dalawang para pagtabihin yung dalawang panel. Para ma-fix nating magkatabi. So, hinihigpitan na namin, no? Again, Allen wrench po ang gamit namin sa paghigpit. So, doon naman sa bandang dulo tayo. Ilalagay na yung end clamp. Ayan, ilalagay na natin. So, kailangan mahigpit yan. Ayan yung end clamp. Yung isa dito natin ilalagay. Ayan. Ayan, no? End clamp po yan, ha? Baba, paikpitan dito. So, almost done na tayo dito, no? Higpitan na lang to. Ayan, hinihigpitan na ng mabuti. Kailangan maigpit, no? Para safety yung ating mga panel. So, ayan. Ayan, no? So, ayan po yung kabuuan na nagawa natin. Railings at 4 na panel. Ang bawat isa po ng panel ay, yung tatlo po pala dyan ay 550 at yung isa po dyan ay 555. Pares lang naman pwede po yung i-series yan at i-parallel. Okay, isang brand lang po yan, ano? So, last na ikakabit natin itong grounding. Importante po yan, kailangan may grounding po tayo. Yan, inilalagay natin dito. Importante na may mga grounding tayo. For safety po yan. No, ayan po, no? So, ang susunod na natin ay yung sa, sa baba na. Doon na po tayo magsiset-up ng SCC at sa battery at kung ano pang mga kailangan para mag-run itong ating solar project, okay? Ito po si Dansky, maraming salamat sa sumusuporta. Disclaimer po, hindi naman po tayo ganon kalupit. Akin lamang pong sinishare ang ating project at hobby na punong-puno ng adventure. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa inyo mga idol. Maraming salamat. Till next episode mga idol.